Ang magiging papel lang po ng PNP dyan, kung sakasakali man po na meron nga pong warrant of arrest na inisyo ang ICC, and that's the issue that the PNP will provide assistance if requested by the Interpol po. Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest, ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Parehas naman po silang abogado at sinasabi po nila na wala naman po silang kinalaman dito, siguro mas maganda na harapin po nila ito nang sa ganon maipahayag po nila yung kanilang side. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Mga kabayan, sa kabila ng mga umuugong na balita sa mundo ng social media kaugnay, sa di umano ay may dumating ng arrest warrant dito kay dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Naglabas ng pahayag ang Malacanang at PNP na handa na ang gobyerno ni PBBM na makipagtulungan sa Interpol upang isilbi ang warrant kay FPRRD. Ayon kay Yusek Atty. Castro, handa ang palasyo na makipagtulungan sa mga otoridad para isilbi ang warrant dito kay FPRRD basta ito ay naaayon sa batas. Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol, ano't ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Maliban dyan, pinayuhan din ni Castro ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na wag nang makialam kung sakali man na dumating na ang arrest warrant. Dagdag pa ni Castro na pipigilan ng Malacanang na magkagulo ang mga tao, partikular ang mga DDS supporters. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito, yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to. Sa kabila nito, handa naman daw makipag-coordinate o makipagtulungan ang PNP kung sakaling may dumating nga na warrant para sa dating Pangulong Duterte. Po nating linawin na sa ngayon po ay wala pa po tayong hawak na verifiable information na doon po sa sinasabing warrant of arrest na inisyo po ng ICC laban po sa ating dating Pangulo. But as a matter of course po, kung sakasakali po na meron po at hihingi po ang ICC ng tulong po sa Interpol para po serve po itong warrant. Ang proseso po niyan ay hindi po kasi ito warrant po, yung tinatawag po nating red notice. Parang international alert lang po yan doon sa mga member state at sinasabi na itong particular na tao na ito ay may warrant of arrest na inisyo sa kanya. Ay ang intention po ng red notice is para tulungan po yung Interpol na i-locate and possible implement po yung provisional arrest po nitong tao po na ito. And that being said po, hindi lamang po ang PNP ang po pwede po mag-execute po niyan dahil meron pa po tayong ibang law enforcement agencies na maaaring hingan po ng tulong ng Interpol. Sa kaugnay na balita, hinamo naman ng ilang mambabatas ang mag-amang Duterte na isurrender ng kusa ang kanilang mga sarili kung sakaling magkakaroon nga ng arestuhan. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, kung sakaling may natanggap ng warrant ay dapat ipatupad ito agad at dapat ding magkusang loob na sumuko sa batas. Itong si PRRD kung hindi siya guilty at para na rin na magpaliwanag at linisin ang kanyang pangalan. Tingin ko, hindi naman, although wala nakalagay dyan na forthwith, no? So, pero sa tingin ko dapat ipatupad to kung talagang meron dahil ang nangunguna po dito is yung international community na international criminal court. So, tayo naman assistance lang. Parehas naman po silang abogado
at sinasabi po nila na wala naman po silang kinalaman dito. So kung totoo naman po ang paniniwala nila na wala naman po silang kinalaman dito, siguro mas maganda na harapin po nila ito nang sa ganon maipahayag po nila yung kanilang side. At isubmit nila yung sarili nila para nang sa ganon ay malinis din yung kanilang mga pangalan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Agad tumugon ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila pinabayaan ng administrasyon ang kanyang tanggapan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ang sinabi ni VP Sara at binigyan pa siya ng pagkakataong ipaglaban ang budget ng OVP. Dagdag pa ni Castro, hindi rin pinigilan ang pangalawang Pangulo na ipaliwanag kung paano nagamit ang 125 million confidential funds sa loob ng ilang araw. Yan naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Parehas naman po silang abogado at sinasabi po nila na wala naman po silang kinalaman dito. So kung totoo naman po ang paniniwala nila na wala naman po silang kinalaman dito, siguro mas maganda na harapin po nila ito nang sa ganon maipahayag po nila yung kanilang side. At isubmit nila yung sarili nila para nang sa ganon ay malinis din yung kanilang mga pangalan. Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Maugong ang balita na naglabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC dahil sa posibleng crimes against humanity sa pagpapatupad nito ng anti-drug war. Nitong nakaraang linggo, umalis patungong Hong Kong si FPRRD kasama ang anak na si Vice President Sara Duterte at humarap sa Filipino community doon para sa PDP Laban Rally. Mismong si dating Pangulong Duterte ang naghayag ng naturang warrant sa kanyang talumpati. Bagaman walang kumpirmasyon ng sinasabing arrest warrant, ipinagtataka naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang timing ng pagbisita sa Hong Kong ng dating presidente. Sakaling meron ngang order ng pag-aresto, dapat agad itong ipatupad ayon sa mambabatas. Si Congressman Chua ay isa ring miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Duterte. Tingin ko, hindi naman, although wala nakalagay dyan na forthwith, no? So, pero sa tingin ko, dapat ipatupad to kung talagang meron dahil ang nangunguna po dito is yung international community na International Criminal Court. So, tayo naman assistance lang. Para naman sa Makabayan Bloc lawmaker na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, walang puwang ang dynastic political deals at anay VIP treatment kung sakaling may ICC warrant. Giit ni Manuel, tulad ng impeachment ni VP Duterte, hindi dapat nahahaluan ang pamumulitika ng mga dinastiya ang usapin ng hustisya. Ang tanong po nga kung sakasakaling ang meron ng warrant of arrest. Warrant of arrest. Ang PNP po ba ang magiging lead agency to actually implement that or help the Interpol implement it? Bago ko po sagutin yung inyong tanong, Sir Peter, gusto po nating linawin na sa ngayon po ay wala pa po tayong hawak na verifiable information na doon po sa sinasabing warrant of arrest na inisyo po ng ICC laban po sa ating dating Pangulo. But as a matter of course po, kung sakasakali po na meron po at hihingi po ang ICC ng tulong po sa Interpol para po i-serve po itong warrant, ang proseso po niyan ay
hindi po kasi ito warrant po, yung tinatawag po nating red notice. Parang international alert lang po yan. Correct, oo. Doon sa mga member state at sinasabi na itong particular na tao na ito ay may warrant of arrest na inisyu sa kanya. Ay ang intention po ng red notice is para tulungan po yung Interpol na i-locate and possible implement po yung provisional arrest po nitong tao po na ito. And that being said po, hindi lamang po ang PNP ang po pwede po mag-execute po niyan dahil meron pa po tayong ibang law enforcement agencies na maaaring hingan po ng tulong ng Interpol. Ang PNP po ay wala pong kinalaman o wala po tayo sa poder para i-determine whether or not may jurisdiction pa po ba ang ICC sa legal personality po ng ating dating Pangulo. Ang magiging papel lang po ng PNP dyan, kung sakasakali man po na meron nga pong warrant of arrest na inisyo ang ICC, and that's the issue that the PNP will provide assistance if requested by the Interpol po.